Ate Aileen. Pangalawa dito sa Taiwan. So, every time may mga ganitong activity, masayang-masaya yung aking pakiramdam kasi nakikita ko na ang mga kapatid nating mga spiritista ay patuloy sa kanilang pag-aaral ng katuruang spiritismo kahit wala man sila sa ating bansa. Nandito kayo. So, kasi nga sabi sa atin ng ating Panginoon dito sa Filipos 2, sapagkat Diyos 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kapag totoong tinanggap natin ang ating Panginoon at tayo'y at ating isinuko ang ating mga sarili sa pagsamba sa Kanya, kahit nasaan man tayo ay magsisilbi tayo sa Kanya. Bilang mga mag-aaral ng katuruang espiritismo, meron tayong obligasyon na ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Simula nung naging membro tayo ng katuruang ito, ay dapat hindi na mawala yung eagerness natin na matuto, magsilbi at mag-aral. Kasi di ba, ang konsepto, isa sa mga napakahalagang konsepto ng espiritismo ay ang paglago. Paglago ng ating pananampalataya, paglago ng ating kaalaman. Paano natin ma-reach o makukuha yung paglago na yon kung hihinto tayo, di ba? Huwag nating idahilan na malayo ako, wala akong mga resources. Kaya nga sabi sa Filipos, ang Diyos na ang nagbigay sa atin ng pagnanasa ng paggawa. Nasa atin na lamang kung susundin natin ang ating Panginoon. Ang mga bagay na kinakailangan natin ay lubos at tunay na ibibigay ng ating Panginoon kung tunay at totoo ang gagawin nating pagsisilbi sa Kanya. So, yun ang pinagusto kong verse sa lahat. No? Yung every time maraming mga ginagawa, maraming gagawin na hindi na ako nakakapagsilbi sa aking Panginoon. Ito yung pilagi ko binabasa, Filipos 2:13. Hindi kasi sinasabi ng mga nag-aakusa, bakit ka napagamot sa isang tao na makasalanan? Diba? So, sabi niya, hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko ay dati akong bulag, pero nakakakita na ako ngayon. So, diba? Related siya. Yung isa sa gobernador sabi, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Dito sa isa, ay, hindi ko alam kung makasalanan siya o hindi. Diba? Yung tema nagtutugma. So, pagbasa ko sa thank you, buti na medyo nag-connect siya. So, saan natin yun idudugtong sa mensahe ng ating banal na espiritu? Diba? Isa sa tema na sinabi ng ating banal na espiritu ay ang pananatili natin sa ating katatagan habang tayo ay nasa sanlibutan. Bilang mga mag-aaral ng espiritismo, mag-aaral na sumusunod sa aral ng ating Panginoon, ang sanglibutan ay inuusig tayo habang tayo nabubuhay. Anong ibig sabihin ng pag-uusig? Katulad ba ng pag-uusig na ginawa kay Pablo? Katulad ba ng pag-uusig na ginawa doon sa lalaki na bulag? Hindi na ganoon. Ang pag-uusig na nararanasan natin ay ang mga hirap na dinaranas natin sa ating buhay. Ang mga sakit na ating nararamdaman. Sakit sa kalooban, sakit sa pisikal, o anumang makaramdaman na pinagdaraanan natin. Dahil tayo ay nandito sa sanlibutan, pinagdaraanan natin lahat ng pag-uusig na iyon. Pero ano ang lesson na sabi ng banal na espiritu kanina? Tayo ay manatili sa ating natutunan. Manatili sa ating pananampalataya. At manatili tayo maging matatag. Magpatuloy tayo at manatili tayo maging matatag. Dahil doon sa lesson natin, walang masumpungan ang mundo ito na kasalanan sa atin. Dahil ang kasalanan natin bilang mga mag-aaral ng espiritismo at sumusunod sa aral ng Panginoon ay tinubos na, inalis na ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang mundong ito, uusigin at uusigin man tayo sa lahat ng iba't ibang mga paghihirap. Palagi kong inaalala na ang Diyos ay nagbibigay ng pagnanasa sa akin na gumawa ng mga bagay na ganito. Hindi galing sa aking sarili ang paggawa, kundi galing sa Diyos. Galing sa Kanya. Sinusunod ko lamang ang Kanyang kagustuhan. So, yun lang po. Sa ating lesson, bago ako matapos, sabi na, nag-discuss kami ni Nicolo kanina kasi parang medyo mahirap yung lesson natin. Pero, kung basahin natin dito, merong common theme. Ito kasi yung unang sulat dito sa Gawa 25. Ito yung simula ng trial ni Pablo. Trial niya nung, diba, namatay na si Jesucristo, inuli na siya ng mga Pariseo, tapos i-trial na siya. Trial na siya. Ito yung simula. Hinarap si Pablo kay Haring Agripa. Itong si Festus, governor to siya. Bago iharap si Pablo kay Haring Agripa, meron mo ng preliminary investigation kay Pablo. Ang nag-conduct noon si Festus. Anong sabi ni Festus? Verse 27.
sapagkat hindi ko maaring ipadala sa emperador ang isang bilanggo ng walang malinaw na akusasyon sa kanya. Sabi niya, ay, hindi ko man siya pwedeng ipadala doon, hindi ko siya pwedeng kasuhan or ipadala doon sa court kasi wala man akong basis kung ano yung kasalanan niya. Kasi sabi ng mga tao, sige, ikulong niya yan, patayin niya yan. Kasi grabe na yung clamor that time na kasi namatay na si Jesus. Lahat ng mga kasama niya, kailangan maparusahan din. So sabi ng mga tao, sige, ikulong niyo na yan, patayin niyo na yan. Pero sabi ni Festus, ang isang gobernador na wala akong makitang kasalanan. Wala akong maisulat na basis na kasalanan. Doon sa isang sitwasyon, dito sa John 9, ay isa ring pareho, related sila. Bakit? Kasi dito, ang tinatanong na naman ay yung anak na pinagaling. Bulag siya, tapos pinagaling siya ni Jesus, tapos in-interrogate din siya. In-interrogate siya, sabi nila, oh ikaw, totoo ba na itong taong ito, pinagaling ka, at hindi ka nabulag? Ano yung sabi? Temple of Jesus Christ. So, The living God. the living God. Yes. So, paano ba ito? I-explain ko na lang konti about sa Temple of Jesus Christ at bakit kadami naming bandera talaga. Diba? Kasi Temple of Jesus Christ is nasa Davao and Davao City, yes. And then usually, ang mga taga-ibang sentro or taga-ibang district pumupunta ng Davao para mag-aral. So, from time to time, every 5 to 6 to 8 years, meron talagang iba't ibang mga mukha na nakikita mo sa Temple of Jesus Christ. Iba-iba sila from si ate. For example, si Kuya Fran. Matagal na yan si Kuya Fran. Pero just a few years, si Ate Iyo dumating. And then, so meron pang nauna, yung kuya ni Ate Iyo, for a time doon din sa Temple of Jesus Christ. So, kumbaga, isa siyang halfway house, melting pot, kumbaga, halfway house siya na kung asan nakikita-kita ang taga-iba-ibang district and kumbaga welcome lahat. So, kung meron man kaming gagawin, meron man kaming mga mission, or meron man kahit ganito lang na actually hindi siya official mission talaga eh. Gusto lang namin kumbaga ginawa namin na yearly sinusubukan namin at least makalabas din para maka-reach out din or makahalubilo din sa mga kapatiran natin na andito. Kasi parang kumbaga ito na lang. Last 2 years ago, yung kabataan ng TJC nag-start mag-mission. Local centers lang. And then, ang ganda ng feeling, ang sarap ng feeling. And then, how much more, sabi ni Tay, na ang author nitong lahat, how much more kung i-elevate natin, subukan natin i-elevate. Sa mga kids na nasa school, dito muna tayo local. Sa mga may work na young professional, subukan nating mag-reach out further. Diba? And which is, yun ang, i-connect ko na lang sa lesson. Sa lesson natin is, diba? Sabi, is magpatuloy kayo. And hindi lang enough ang magpatuloy. Diba? I-elevate nyo. Iakyat nyo ang sarili nyo. Reach that goal towards the Lord, diba? So, kumbaga, yun ang gusto niyang siguro yun ang gusto nila ipahiwatig kanina. And then at the same time, while you are trying to reach that goal, sinabi nung pangalawang nagparlante na, if you are trying to reach that goal, huwag niyong kalimutan na ang Diyos ang kasama niyo. Hindi niyo yan magawa din kung wala siya. Gusto ko yung sinabi ng nagparlante, yung first niya talaga sinabi na, tingnan niyo ang pinakamaliit na bagay sa inyong buhay. Kung naaayon, kung nagagawa niyo ba na naaayon sa Panginoon. Parang napareflect, habang nasa upuan ako, parang napareflect ako. Oo nga, no. I tend to forget yung pinakamaliit na bagay sa naisip ko. Ano ba pinakamaliit na bagay? Kasi we tend to forget na ano kaya yun. Kumbaga, the small things na hindi na natin nabibigyang pansin. If you question yourself, nagagawa ko ba na naaayon sa Panginoon? Let's say, kumain ng breakfast sa umaga. Merong times na nakakalimutan kong magdasal. Or kahit pagising, Lord, thank you. Pagkain mo ng breakfast, lunch, or dinner, makalimutan mo.
makalimutan mong magdasal, di ba? Those are small things. Pero pag doon pa lang sa small things, ang tanong ng Panginoon, nagagawa o ba na naaayon sa Kanya? So hopefully, sa small things, we do not forget, hindi natin makalimutan, na iayon sa Kanya. Kasi nadadala at nadadala natin yan sa palaki ng palaki ng palaki ng ating mga responsibilities or ng ating gagawin, which is in turn, yun ang sinasabi niya, na when you do it in the small things, madala mo yan in the big things na in the bigger things na ibibigay sa'yo. And then dito din sa sa Peter, Peter, 1 Peter 5:9. Because resist him, standing firm in faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Diba? Ito parang sabi ko, Lord, sinabi dito, we are going through the same kind of suffering. Lord, parang hindi man, bakit siya mas madali buhay niya, siya ganito, ganyan, ganyan. And then, kumbaga, habang nagbabasa ako, na-realize ko na, true that, totoo nga na everyone is undergoing the same kind of suffering. It's just that, different kind of intensity or magnitude sa kung anong nakakaya nila. So, if sabihin na, mas mahirap yung pinagdadaanan mo, sa kanya mas madali, it doesn't mean na mas kawawa ka, hindi. Kasi yun lang ang, sa pagkatao niya, sa pagkabuo ng tao niya, yun lang ang kaya niyang mag-grasp. Ang feeling ng mahirap sa kanya, ito lang. Ang feeling ng mahirap sa'yo, ito, mas mabigat. But still, it's the same thing. Naalala ko po yung kaibigan ko sa CDO, well, na businessman ko sila. Sabi nung isa, kalaki ng tax ko, ganito, abot ng milyon. Sabi niya, girant niya sa isang kaibigan ko, kalaki ng tax ko, Boss Vince, ganito, ganyan, abot ng 20-30 million. Gumayan din yung isa kaibigan ko na, buti ka pa, ganyan lang. Akin, umabot na ng 1.8B, parang ganun. So, sabi ng kaibigan ko isa, Boss, oo nga, ganyan kalaki ang tax mo, pero ang income mo, ukol ayon man din sa tax na bayaran mo. Ako, even if ganito lang kaliit ang kailangan kong bayaran, ang income ko ganito lang din. Diba? So parang doon ko na-connect na everyone is going through the same thing. Exactly the same thing. Different ways, different different pagka-understand natin, but still, dun lalabas ang ating kindness, dun lalabas ang ating understanding. The mere fact na naiintindihan natin na iba-iba ang ways ng pagdaan ng pagsubok sa atin. Pero the feeling that everyone is going through is the same. Kaya sinabi din dito sa 1 Peter na magtiwala ka, give the faith to Him. Kasi alam mo, hindi mo kayang dalhin yung dinadala mo na ikaw lang isa. Pero kung ibigay mo yan sa Kanya, big or small, we are going through the same, naandyan siya. At alam niya na yan. Kasi bago ka pa lang naisilang dito sa mundo, sinulat niya na po ang kurso ng buhay niya. So wag po nating labanan. Let's face it head on. Diba? Let's face it head on. Maging matatag tayo. Kasi alam natin andyan siya. Kasama natin siya. So, and ang assurance dito is, di ba, ang sabi din kanina, na pinopromisahan na kayo ng buhay na walang hanggan. So, ito, always ko itong sinasabi, always ko ito ma-repeat sa iba-ibang sentro na sinasabihan ko. Yes, it is true na sa haba ng buhay natin, possible na puros kahirapan. Yes, it's very possible na puros kahirapan ang ma-experience natin hanggang sa dulo ng ating buhay. Pero, ang malaking pero, ang promisa sa atin is buhay na walang hanggan. If you think beyond life on earth, diba? If you think beyond this life or the next, and the next,
60, 70, 80 years is kapipiranggot lang yan. Kapipiranggot lang yan na panahon kung ikumpara mo po sa buhay na walang hanggang na ipupromisa sa atin. Diba? So, somehow we tend to forget, we think na ang buhay natin dito sa mundo, na we forget na pinag-aaralan natin, pero ang sinusubukan nating makamtan dito sa ating bandera is ang buhay na walang hanggan. So, with that po, gusto ko na po i-end na. Palagi po tayong manalig magtiwala sa Panginoon. And face it head on, kasi andyan siya, na palaging nakasubaybay at kasama natin palagi. So, yun lang po at magandang umaga. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid po natin from Shinsu, Yeah. Taiwan. Marami na po tayong mga narinig at mga aral sa mga nauna po natin ng mga kapatid. Busog na rin po ako sa mga lesson na ibinaba po sa atin. Dito lamang po ako para magpasalamat sa pagkakataon na ito na nakita po natin ang mga magigiting, mga bayani natin, bayani ng hindi lamang ng bansa, kundi ng ating Union Spiritista Christian ng Pilipinas. Ibig ng mga kapatid dito po sa ating Taiwan chapter. Maraming salamat po dahil pinagpapatuloy po ninyo ang sinumpaan mga duties and responsibilities na iniatas po ng banal na Espiritu sa inyo. Na kayo po ang nagsilbing ilaw sa mga kapatiran po natin na nandito na nagtatrabaho. Kaya po, kung saan man po kami susunod na pupunta ulit, kasi kasama po kami sa journey na ito, sa lakbay na ito ni Ninong Ai. Kaya pasalamat na rin na hindi lamang sa magpasyal kami, no? Hindi lamang yung rason na yun na magpasyal kami dun sa Taiwan, because yung makita po namin yung sitwasyon ng aming mga kapatiran ng malas dito sa lugar na pupuntahan namin ay yun ang magsisilbing inspirasyon po sa amin upang patuloy din kami doon sa aming distrito. Kaya yun lamang po at isang magandang umaga po sa ating mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil pinabayan kami pag-isita sa inyo. Hindi ko alam paano umpisahan ito, pero Tapusin mo na. kaya hindi ko maalam umpisahan, kaya tapusin ko na lang. Joke. Mula sa pinanggalingan namin na country sa Japan, pinipilit ako ni Mrs. na kasi ewan ko lang nagigilty siya dahil hindi ako mahilig mag-shopping. Pupuno na yung mga bagahe namin. Isang t-shirt lang, buti na lang isang t-shirt. Pero dito pala ako maka-shopping talaga. Sa spiritual. Alam mo yun, anong na-shopping ko dito? Nakita ko ang kasikasikan ng bawat isa. Inisip ko nung sa aking likuran. Upuan. Kung ako ang nasa kalagayan ninyo, kaya ko kayo. Yung na-share ni Pangulo kanina sa sakyan na once a week once a month lang pinibigyan siya ng isang linggo. Makamis siya. Isang linggo, isang buwan. Isang buwan. Sabi ko, kung ako ang nasa kalagayan niya, sino ba pa kaya ako? Gagawa pa kaya ako ng paraan para hindi ako masas? Nung nakabisita din kami sa Canada, sa US, nakita ko rin yung gaano, mas ano pa sila doon. Dahil pagbiyahe pa sila ng 14 hours. 6 hours. Doon na sila matulog sa sasakyan. Kung may driver sila, kung wala, wala talagang tulugan. Nakita ko si Sister Diane, nagbiyahe kami from LA to
Arizona. San Francisco to Arizona. Nag-off siya mag-drive, pero mas matanda na siya kaysa akin. Pero kita ko, talagang ano na, idlip na. Sabi ko, sige ako na lang mag-drive. Pag stop over namin sa isang lugar, sa Desierto, talagang tumaripak. Bilip ako sa sister natin na yan, si Diane. Hindi mahirap. Mahirap yung kanyang, hindi ko sinasabi, ayaw kong tawagin sakripisyo. Yung ginagawa ninyo, ayaw kong tawagin sakripisyo ninyo. Yung nakikipagkahangyo, Sumamo. Tagalog sa amo, negotiate pa sa amo na, Kiusap. oo, nakikiusap, na bigyan kayo ng leave para makasimba. Sa Davao, sa lugar natin, yun ang kung minsan hindi ko maintindihan. Kung mayroon kasing kasabihan sa English na when a resource is bountiful, it tends to be abused. Yung oras, di ba, kung nasa Pilipinas tayo, kahit katabi lang natin yung simbahan, malate pa tayo. Yeah? Kanina, bigla ako, alas 6, before 6 nandiyan kasi. Pero ano din ako, na-amaze din ako sa Mrs. at saka kay Ali. Sila kasi, hindi sila maaga gumising. Kanina mas maaga sila Hindi na ako gumising sa akin. natulog. Bookingan pa Kaya yan. mas maaga sila gumising tapos, uy, before 6, naka-ready na sila. Pero sa Davao, kaya kung minsan mag-away na lang kami na, tara na. Sige, una ka na. Sasakyan ka naman, sige, una ka na. Una ako. Yun ang nakita ko na pagkakaiba, no? Kung doon tayo, kung maraming panahon, hindi natin na nakikita ang kahalagahan nito. So ngayon na nandito kayo, mas na-appreciate nyo yung oras, yung panahon na kahit sinasabi na ng kanyang amo na, sige, doblehin ko yung sweldo mo, basta mag-report ka ngayon. Diba, pinipili nyo pa rin magsimba. Diba? Kasi nakikita nyo ngayon yung importante. So yun sana ang aking sinishare sa mga kasama ko na to the point na sinabi ko sa sentro, bato-bato sa langit ang tama ng huwag magalit. Ito, matagal kong dinadala ito. Sabi ko na, siguro maganda na 2 na lang yung oras ng simba. Mayroong umaga, may hapon. Para yung hindi makahabol sa umaga, hapon. Pero konti man lang kami, so hindi pwede. So, ulitin ko, na-appreciate lang natin ang isang bagay kung wala na sa atin. So, huwag niyong antayin yan. Huwag nating antayin yan. No? Dito, hindi ko, buti na lang insist si Mrs. na yung ginagawa namin ngayon, ginagawa natin ng pasyal sa mga sentro, hindi lang sa Pilipinas. Hindi ko pa nakikita yung kahalagahan nito. Ngayon ko lang na-realize, recently, na ano ko na uy, may makuha pa pala. Kasi kuripot kasi ako eh. Hindi ka pa magpunta sa abroad na kalaki ng gasto. Bakit din nila sa local? Dahil sa pasyat. Bakit mo unahin yung malayo? Wala pa nga tayo nakapunta sa Bohol. Bakit ka magpunta sa Japan? Pero may punto siya. Sabi nga, kailan ka ba magpunta sa Japan kung paugod-ugod ka na? Hindi mo na kaya. Diba? Hindi mo makaya yung ginagawa ng mga Hapon. Mabilis maglakad kahit matatanda. Pero tama ngayon, habang kaya pa natin, kagaya ninyo, hindi man tayo magtatagal dito. Sino bang gustong magtagal dito? Magtanda. Kita ko yung mga edad na ninyo, sasabi ko mga anak ko kayo eh, kasi 50, mahigit 50 na ako eh. Sa tingin ko, mga 30 plus lang pinaka ano sa inyo, di ba? Wala siguro sa inyo na nangangarap. Ayaw ko lang kung mayroon ba sa inyo na
for good dito. Dito na tumira. Wala, no? Temporary lang ito. Mayroon Meron ba? Wala yata. Sa tingin ko, temporary lang kayo. So, i-grab niyo itong opportunity kasi hindi nga ito magtatagal. Yung sa inyo, nakita ko na ang kabigat ng yung dinadala, sabi nga ni Doc kanina, hindi man tayo kailangang inuusig kagaya ni Pablo. Pero sa totoo lang, inuusig tayo dahil sa dala ng mga hindi naman kahirapan, mga challenges. Yung pamilya nyo, iniisip nyo sa Pilipinas, kahit gusto nyo umuwi paminsan dahil may problema, hindi nyo magawa. Anyway, uso naman ngayon yung online, di ba? Pero iba pa rin yung presensya mo talaga. Lalo na pag maliliit ang mga bata ninyo, mga anak ninyo. Mahirap talaga na mapalayo. Pero ginagabayan tayo parati ng Diyos. Sabi nga ng banal na Batlaya kanina, na kahit anong itong nangyari sa inyo na napunta kayo, napadpad kayo dito sa lugar na to, hindi ito aksidente. Mayroong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. So yun ang hanapin natin. Ano ba talaga ang plano niya? Hindi totoo yung you don't count. May joke kami ni Mrs. I don't count. parang yung Darna, ayaw ko, nanonood kayo nun sa Darna. Sabi na, you don't count. Mayroon, importante tayo lahat. Yung sa Japan na punsin ko, kahit matatanda na yung magpunas lang ng lamesa. Di ba sa Pilipinas yung hinahire sa mga na-crew sa mga McDo, mga fast food, yung bata, may sura. Doon sa Japan, hindi. Yung matatanda na. Mga retired pala yun. Pero hindi nyo alam, mga professor, matataas din yung mga katungkulan nila. Pero nag-retire sila, ay ayaw nilang tumigil dahil ang filosofiya nila sa buhay, kung wala kang ginagawa, wala kang inaambag sa society, useless ka. So ayaw nila yun. Kahit magtulak lang, mas one time nung nakasama namin si Director, si Manny, pasyal doon sa Japan, ang nagtulak sa kanya, parang kasi edad niya o mas matanda. Pero malakas. So, yung maganda din natin, i-adapt natin yung filosofiya na yun, na kahit anong kalagayan natin, kahit anong role natin dito sa mundong ibabaw, hindi yan sa taas ng katungkulan. Ang importante kung paano mo gampanan ang iyong tungkulin. Pangulo ka nga ng isang bansa or prime minister ko, napakayaman ka, pero wala ka namang gagawang mabuti. Bagkus, gumagawa pa ka ng masama. Mas mainam na lang yung mababa ka nga sa paningin ng mga tao. Mataas ka sa paningin ng Diyos. Yun ang nakakahalaga. At isa rin ito, Chef. Ako naiingit ako sa mga phone, sa mga binibisita namin mga lugar. Napakaganda. Sabi ko, parang napunta sa kanila lang lahat ang swerte. Ang Pilipinas, bagyo, earthquake, kahirapan, mga building, mga crime, ano pa mga problema doon. Pero hindi pala. Ang isa kong nakita na meron tayo na wala sila. Ang pagiging natin sa Diyos. Ito ang pinakamalas. Ngayon, panghawakan sa lahat ng mga lugar na aking nakita. Oo nga, mayaman sila sa material. Mayaman sila sa mga nakikita mga bagay. Pero malaki sila sa Diyos. Sa Japan, sa Sapporo, sa Hokkaido. Tumitingin ako, natutulog ang makasama ko. Pero ako tumitingin sa kalsada. Dalawa lang ang nakita kong simbahan. Dalawa lang. Mas marami pa yung mga tunnels. Hindi lang po, sobrang 50. Pero ang simbahan na nakita ko, dalawa lang. Wala pa yung tao sa loob. Pero sa Bali, Indonesia, puros mga templo, bahay, templo. Pero ang kulang sa kanila, marami silang Diyos. Hindi kagaya sa atin.
Ulitin ko, ang napakahalagang kayamanan na dapat natin huwag kalimutan ang ating pananampalataya. Dalay ko ng Diyos, ng Panginoon,